walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyo, ang ganda-ganda ko. Charot! So yon, medyo malamig ang panahon kasi umuulan dito. So holiday namin kaya hindi ako pumasok sa school. So nandito lang ako sa bahay at nag-live nga kami kanina ni Gaysel. So sana nagustuhan ninyo. Sa mga hindi pa nakakapanood dyan, pwede kayong manood sa Mama Sam Vlog, nung live namin. So kahapon nag-live din ako mag-isa doon sa Sam Bruce's Crown. So sana nagustuhan ninyo. So ayun nga, maraming chika at maraming mga intriga. Isa na dyan, syempre, si Celeste Cortesi na talaga naman pinupush nila na sumali talaga sa Miss Grand Philippines. So, anong masasabi ko dyan? Ang masasabi ko dyan ay bongga sana. So, bongga kasi syempre maganda si Celeste, sexy si Celeste, at parang feeling ko, wala akong masabi doon sa ganda na meron siya. Kasi talaga namang qualified naman siya for the Miss Grand. Why not, di ba? Pero, huwag tayong umasa na mananalo si Celeste Cortesi pag siyang inilaban mo sa Miss Grand. Bakit ko nasasabi to? Dahil kilala natin yung caliber na meron ito si Celeste at alam natin ang Miss Grand ay kailangan agresibo ka, kailangan kabugera ka, kailangan eksenadora ka, yung mga ganon. So, parang feeling ko si Celeste kasi isa siyang girl na hindi pang Miss Grand. I think pwede siya sa Miss World, mga ganon. Parang feeling ko mas gusto ko pa siyang sumali ng Miss World. So speaking of Miss World, so maraming nagtatanong sa akin, sino daw ba ang gusto kong sumali sa susunod na taon dito sa Miss World Philippines? After ni Krishna na maipanalo to. Si Krishna Gravides kasi talagang iba yung impact na ibinigay niyang laban dito sa Miss World. At talagang maraming naloka sa kanya ng bonggang-bongga kasi talagang iba talaga yung datingan. Ginulat tayo ni Krishna na siya ang maging isang pambato natin sa Miss World. Ako naman, masasabi ko naman, malaki yung chance dyan para masungkit yung corona. Pero hindi pa man siya lumalaban. Marami ng mga sinasabi na sana daw, ito daw si Celeste Cortesi ay lumaban din ng Miss World. Kung ako tatanungin mo, more than na lumaban siya ng Miss Grand, I think she's a better sa Miss World. Kasi from Miss Earth, Miss Universe, di hawakan niya ang world, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, Miss World, pwedeng-pwede dito si Celeste kasi yung ganda, so, kaya niyang sumabay sa ganda ng mga taga-ibang bansa. And then, yung beauty talaga, saka yung mahinhin lang kasi si Celeste. So, plus pag nanamit siya, di ba? Sobrang parang ang lakas maka-Miss World. So, ako parang feeling ko, pwede siya doon sa Miss World. After Miss Earth, Universe, and World rather. Pag nagkataon, siya lang yung girl na kung mananalo siya sa Miss World, siya lang yung girl na nakasali sa Miss Earth, nakasali sa Miss Universe, tapos magmi-Miss World pa. Kasi madalas, Universe and World, or World or Universe, ganon, or Earth or Universe, ganon. Pero try niya dito. Tapos pag hindi siya nanalo, punta siya sa Binibini. Tapos saka siya mag-Miss Grand. Bata pa si Celeste, di ba? She's a 25 years old lang yata. So, parang pwede pa. Pwede niya masalihan lahat kung hindi siya papalarin. Pero kung pag pinalad na siya, malay mo. Ako gusto ko maging beauty queen talaga si Celeste kasi alam mo, napakaganda niya talaga sa personal. Yung gusto ko, ibig ko sabihin international beauty queen kasi maganda talaga siya sa international at yung beauty niya sa personal, maganda siya sa personal at pwede siyang maging international queen, di ba? Kasi yung mga ganyang beauty hindi dapat sinasayang. Pero marami pa nagsasabi dapat daw ito daw si Pauline Amelex mag-try din daw dito sa sa Miss World, ganon. Saka si Rabia Mateo.
Ako para sa akin, I think si Pauline medyo hindi ko alam kung pasok pa sa banga yung edad ni Pauline kung sasali siya sa susunod na taon. Pero yes, noon pa naman sinasabi na natin na ang beauty ni Pauline talaga pang Miss World. At saka parang feeling natin kung sasali siya sa Miss World, talagang magkokorona to ng bonggang-bongga. At alam naman natin na iba din ang pinapakita talaga ni Pauline Amelex pagdating sa entablado after niya maipanalo ng first runner-up sa supranational ang Pilipinas. So parang feeling ko Miss World, nako, tatanghalin to Miss World. Saka meron talaga siyang mga charity event na alam mo yon na ginagawa niya na talaga kahit pa noon. So parang feeling ko, yes, swak na swak ang beauty dito ni Pauline Amelex. Maliban kay Pauline Amelex, isa din sa mga gusto ko ding sumali ay si Miss Rabia Mateo. Kaya lang si Rabia, dati kasi, yung sinasabi niya sa akin, Mama Sam, pag nag-top 5 ako sa Miss Universe Philippines, sasali ako ng Miss World, supportahan mo ko. So ako naman, parang sabi ko, I think, gusto talaga ni Rabia Miss World. And yung beauty niya talaga pang Miss World talaga. At alam naman natin yun, di ba? So yung ganda niya, pwedeng i-level talaga sa ganda ngayon ni Krishna Gravides. And I think, kaya niya yung Miss World. So, nakita naman natin kung gaano kuda to si Rabia. Kaya lang kasi si Rabia, nag-artista na siya. And then, itong mga interview niya noong mga kamakailan lang, sinasabi niya na medyo ayaw niya na talagang sumali sa beauty pageant. So, nag-give up na siya. So, yon. So, parang feeling ko yung dream na Miss World, hindi na siya mangyayari. Pero marami nagsasabi na sana sumali pa si Rabia, di ba? Kasi, iba kasi yung beauty talaga ni Rabia eh. Pero kaya lang, parang naging stepping stone lang niya talaga ang beauty pageant. At ngayon nakapasok na siya sa showbiz, mas gusto niya na lang daw pag-igihan yung pag-aartista. Ganon. Mas gusto niya na maging artista na lang talaga more than doon sa maging beauty queen. Na naiintindihan ko naman kasi naman pag beauty queen ka mahirap eh. Hindi naman to ganun kadali. Pero kapag artista ka, yayaman ka na, charot, di ba? So, yun. So, nakakalungkot kasi potential at parang feeling ko kaya naman, but ayaw niya na talaga. So, hintayin natin na magbago ang ihip ng hangin in the future. Malay mo, kung destiny niya kasi to, dadalhin talaga siya dyan. Di ba? So, yun. So, good luck kay Rabia. At malay natin, in the future, sumali pa siya. Pero si Pauline, gusto kong sumali si Pauline dahil ako para sa akin pang Miss World talaga si Pauline more than sa Universe. Kasi tinaray niya maraming beses ang Universe, hindi siya manalo-nalo ng Miss Universe Philippines. Malay mo dito sa Miss World, isang laban lang, winner na. Tingnan mo si Chris na, isang laban lang winner, di ba? So, kung tinry lang talaga sana to ni Pauline Amelex. I think si Pauline Amelex na yung ilalaban natin sa Miss World. Pero kasi hindi kasi talaga nag-try si Pauline eh. But kung itatry niya next year, kung qualified pa yung edad niya, I don't know kung pwede pa siya. Parang feeling ko, pwede pa siya. Try niya once. So, di ba? So, kapag nanalo, di bongga. So, tingnan mo si Chris na hindi natakot sumugal. So, I think hindi din dapat matakot sumugal dito si Pauline Amelex. Kasi di ba magka-batch to si Chris na at saka si Pauline. So, kung itatry ni Pauline, I think pwede. So, parang feeling ko talagang, ay, corona to. At kung doon sa Miss Universe Philippines nahirapan siya, dito parang feeling ko kusa talagang ibibigay sa kanya yung corona. So, yun yung nakikita ko. So, good luck, di ba? And then, ayun, about naman kay Celeste Cortesi, kung gusto niya sumali ng Miss Grand, di okay lang. So, supportahan naman natin siya. Pero mahirap lang talaga yung laban ng Miss Grand para kay Celeste. Parang feeling ko kasi hindi to basta-basta. But kung itatry niya, why not? Diba? Pero kung ako sa kanya, mas mag-try siya dito sa Miss World Philippines more than doon sa Miss Grand Philippines. Kasi parang feeling ko mas swak siya doon sa Miss World Philippines. O, di ba? So, ko. But, ayan,
Ako para sa akin, Pauline Amelex, Rabia Mateo, and of course, Celeste Cortesi. Ikaw ang tatanungin ko, tingin mo sino sa kanila ang the best na dapat sumali sa Miss World Philippines? Ito bang si Rabia? Ito bang si Pauline? O ito bang si Celeste Cortesi? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo po ang notification bell para lagi tayong updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.